Kaagad na tumayo si Apollo at lumapit kay Livin. Binuhat niya ako at niyakap na mahigpit at inalayo niya ako mula sa gulo ng nursery room. Talagang natauhan siya sa kanyang ginawa at natatakot siyang masaksihan ng kanyang anak ang pagkawala niya sa sarili. Ayaw niyang matroma ito at kamuhian siya. Mabilis namang tiningnan ni Atlas ang pulso ni Athena. Naginawaan naman sa paghinga si Atlas na maramdaman na humihinga pa ito. Athena is a psycho bitch pero hindi dapat to mamatay sa ganitong paraan. Hindi dapat silang babawi sa buhay at magpapahirap dito, kundi ang batas at ang Diyos. Dumating naman ang mga pulis pati na ang ambulansya. Kagad nilang inaresto ang dalawa at dinala muna sa ospital. Vito is now 50-50. Talagang ito ang sumulo ng galit ni Apollo. Hindi nila tiyak kung mabubuhay pa ito. Kasalukuyan silang nasa library room upang hindi na masaksihan pa ng kambal ang mga nangyayari sa labas. Hindi lang talaga nakontrol ni Apollo ang kanyang emosyon. Kahit sino naman di magiging kalmado dahil sa nangyari. But he also thanked his son for saving him in that kind of state. Daddy, what happened? Where's mommy? Is she okay? Nangilid pa rin ng luha sa mga mata ni Levin. Of course, Levin, mommy is okay. Right, Daddy? Lexus trying to be brave at hindi pinapahalata kay Apollo na naiiyak na rin siya. Dahan-dahang napatango si Apollo. He can't talk properly. Ang babata pa ng mga anak niya pero ganitong mga alaala na ang kanilang nasasaksihan. Marahan niyang pinagsamang dalawa at mahigpit na niyakap ang mga ito. Magiging maayos din si Mommy. Let's just pray for her fast recovery. Magdasal tayo na sana'y tuluyan na siyang maging magaling at maayos. Behave lang kayo dito ha? Can you do that? Tumango ang dalawa sa kasalukuyan ding nakayakap sa kanya. Doon lang napansin ni Lexus ang dugoang kamao ni Apollo. Wala siya kanina kung saan nagtungo si Levin, kaya hindi niya alam kung ano nga ba talaga ang nangyari. What happened to your fist, Dad? Naguguluhang tanong ni Lexus. Bago pa makasagot si Apollo, ay kaagad na kumilos si Lexus at kinuha ang first aid kit. It looks so hurt. You should be careful next time, Daddy. Dagdag pa nito habang unti-unti dinadampian ni Lexus ng bulak na may alkohol ang kanyang kamao. Napatingala siya na para bang maiiyak, hindi dahil sa sakit ng sugat niya o hapde dulot ng alkohol, kundi dahil sa kung gaano siya kaswerte sa kanyang mga anak. Nang matapos lagyan ng alkohol, siya namang nilagyan ni Levin ng mga band-aid. Tulog ang kambal sa paggamot ng kanyang sugat. Talagang nakuha ng mga to ang ugali ni Melody na maalalahanin. Ilan pang sandali may kumatok sa pintuan ng library. Kaagad napatingin doon si Apollo at tinawakan sa balikat ang dalawang bata. Dito muna kayo ha? Opo, Dad. Yes, Daddy. Ginalo ni Apollo ang buhok ng kambal bago tuloy na naglakad patungo sa pintuan at binuksan ito. Naroon si Milandro na baka sa mukha ang pag-aalala. Why? Did Athena got arrested? Umigting ang kanyang panang sa pagtatanong na iyon. Yes, Sir Apollo, but your father is at the sala. He's waiting for you to come down. Gusto niya raw kayong makausap? Then, sino nagbabantay kay Melody? Kaagad niyang tanong. Nag-iwan daw po siya ng 10 taon sa ospital at naroon na rin po si Hope at Grace. Tinawagan na rin po namin si Mr. Aberin upang sabihin ang sitwasyon ni Miss Melody. Nakalimutan ni Apollo ang kanyang father-in-law. Dapat nung nalaman niyang buntis si Melody ay pinaalam na sana niya kaagad dito. Mukhang masamang ideya pa na bumalik pa siya sa mansyon. Salamat, Milandro. Bababa na ako. Ikaw na munang bahala sa kambal. Bantayin mo silang mabuti. Masusunod, Sir Apollo. Lumabas na ng library room si Apollo at naabutan niyang nakatayo ang kanyang ama mula sa sala at nakatingin sa labas sa hardin ng kanilang ina. Mukhang malalim ang iniisip nito. Ngunit kung tungkol kay Athena ang pag-uusapan nila, asahan ninyong wala siyang maibibigay na awa para sa babaeng yon. Dad, pagtawag niya sa pangalan nito upang makuha niyang atensyon nito. What's the rush? Nandito ka ba para sa ampon mo? Di niya mapigilang itanong. Remember when Athena calls you, Kuya, we were happy at that time? Napatiimbagang si Apollo. Dad, wala akong oras para balikan ang mga oras na tapos na. That's in the past at hindi na magbabago ang desisyon na ipakulong siya kahit anong alaala pang ibato ninyo sa akin. That woman is evil. Hindi nga siya nararapat sa kulungan. Dapat sa kanya sa impyerno. Napatingin sa kanya ang kanyang ama. Hindi ako narito para pagsabihan ka o para humingi ng pabor sa'yo.
Narito ako upang humingi ng tawad. Napakunot ang noo ni Apollo. Tawad? Humingi ng tawad sa kanya. Kailan pa natutong humingi ng tawad ang kanyang ama? Samantalang tingin sa kanya nito ay walang siyang kwentang anak. Dad, no need to act. Napakarami ko nang iniisip at sana'y huwag ka nang dumagdag pa. His father smiled and silently walked towards him. Hinawakan siya nito sa balikat at pinakatitigan ng kanyang mukha. Walang sabi siya nitong niyakap. Bahagya siyang nagulat sa ginawa nito, ngunit hinayaan niya dahil narito naman to ng mga panahong kailangan niya ng karamay. Patawarin mo ako, Apollo, kung wala akong ginawa ng panahon na mawala ang iyong ina. Sambit nito kaya humiwalay sa pagkakayakap at naupo sa sofa. Sumunod naman siya nang umupo ito. Hindi ko ginusto yon at hanggang ngayon galit na galit ako sa sarili ko kung bakit hindi ko ipinakulong o pinapatay si Athena. Kayang-kaya kong gawin yon, alam mo yon? At alam ninyong mahal na mahal ko ang inyong ina ng higit pa sa buhay ko. Gusto kong malaman mo ang tunay na dahilan? Lalong naguluhan si Apollo. Ano bang sinasabi ng kanyang ama? He don't have a clue at ngayon pa talaga nito nakuhang magdrama? Your mom already knows na sa puntong ipipilit niyang ihiwalay si Athena sa iyon at tiyak ikapapahamak niyon. Athena is not like that. You know that your sister loves you so much more than that. Nabuntis mo siya, Apollo? Lalo siyang parang nabaliw sa sinabi ng kanyang ama. Napaawa ang kanyang labi dahil sa narinig, habang ang kanyang noo nakakunot. Anong sinasabi niyo, Dad? This is fucking nonsense. If this is your way para kaawaan ko siya, hindi to tumatalab sa aking nararamdaman. Sagad sa buto ang galit ko sa babaeng yon. Nagngingit-ngit siya sa galit at tila ba parang naluluha. Totoong masaya silang pamilya noon. Athena is sweet and caring but when they got into college, nag-iba ang tingin nito sa kanya. Lahat ng babaeng nagkakagusto sa kanya palagi nitong pinaparusahan. Kahit ang naging nobya niya hindi nakaligtas dito. He thought she was just being protective at ayaw siya nitong masaktan. But when she drugged him and took advantage of him, doon nagbago ang kanyang tingin dito. Pinalabas ito sa kanyang mga magulang na meron silang relasyon at masaya sila. Sa isiping ayaw niyang mamroblema ang kanyang pamilya at sa ideyang magbabago pa si Athena ay hinayaan niya ito. Hindi hanggang sa iwan ni Athena ang kanyang ina sa loob ng kotse. Kitang-kita sa dashcam na recover sa pagsabog ng kotse ang ginawa ni Athena. That psycho killed her mother? Well, yun talaga ang tunay na katotohanan. Your mother told her to abort the child that night. It's not part of the video on the dash camera na siyang na-recover. That night, your mother and I were on a video call secretly, kaya alam ko ang kanilang pag-uusap. Susundan ko sila sa kung nasan sana sila, ngunit huli na nang matukoy ko kung saang lugar sila. That's why Athena left her there. Hindi niya nga rin alam na sasabog basta ang kotse na kanilang sinakyan. Marahil pinangunahan siya ng takot at galit. Kasabay na insidenteng iyon ay ang pagkalaglag ng dinadala ni Athena sa kanyang sinapupunan. Lahat kayo biktima lamang ng isang pangyayari. Napatango si Apollo. Hindi niya alam ano ba ang dapat maramdaman kung totoong nabuntis niya si Athena at nalaman niya ito noon, na hindi niya nga hahayaang ipalaglag nito ang bata. He's not a cruel person to do such thing, but the damage is done. Pinili pa rin ni Athena ang maging masama sa kabila ng nangyari ng araw na yon. Sana man lang kahit humingi siya ng tawad. He was so mad at that time. Gustong-gusto niyang makita si Athena, hindi para kumustahin ito kundi dahil gusto nitong patayin ng mga oras na iyon. So what? Is it my fault after all? Naluluhan niyang tanong. No, hindi yan ang gusto kong iparating sa'yo. Gusto kong malaman mo na kaya ka nahihirapan ngayon dahil nilamon ka ng galit. Even at last nilayuan mo. You are not my son anymore, the day you wanted to hurt your siblings. You are the elder pero alam kong tao ka lang din at labis kang nasakta noon. Then what should I do? Bumalik ka, Apollo? Napatitig si Apollo sa mga mata ng kanyang ama. Sagutin mo at sabihin lahat kay Melody tungkol sa buo mong pagkatao bago pa to gamitin ni Athena laban sa'yo? Alam ni Athena ang lahat tungkol sa'yo, Apollo. Ito na rin ang pagkakataong hinihintay ni Athena para lalo kang bumagsak at masira. Lahat-lahat gagawin niya mawala lang sa buhay mo si Melody. Napakuyom ng kamao si Apollo. In her dreams, siyang buburahin ko sa mundo kapag muli siyang lumapit sa mag-iina ko. Nang matapos mag-usap si Apollo at ang kanyang ama, kapwa sila nagkasundo at nagkaayos. Pinakuha niya kay Epifanio lahat ng impormasyon patungkol kay Athena.
Lahat ng mga iligal nitong ginawa pati na ang pagpatay sa iba pa nitong nabiktima, simula ng college up to now. Kabilang ang babaeng kinuha nilang magpanggap ni Epifanio noon. Halos ilang oras nilang pagsama-sama lahat ng solid evidence hanggang sa hindi niya na namalayan pa na nakatulog na siya. Nagising na lamang siya nang biglang may kumatok sa library room. Mabilis siyang tumayo at kaagad na nagtungo sa pintuan at binuksan ito. Nandun si Livin at Lexus habang may dalang cookies and coffee. Napatingin tuloy siya sa kanyang wristwatch. Halos manlaki ang mga mata niya na makita na halos pasado 9:00 na ng umaga. Let's go breakfast, Daddy. Pupunta po tayo ngayon kay Mommy. Daddy Lolo called and he said he wants us there. Masiglang sambit ni Livin. Apollo got the cookies and coffee. After that, dali-dali siya nagtungo sa shower room at naligo. Gusto niyang suntukin ang sarili dahil sa kapabayaan sa oras. Hindi niya namalayan nakatulog na pala siya. Hindi man lang din siya ginising ni Epifanio. Matapos silang mag-breakfast, kagad silang nagtungo sa ospital. Nang matapat sila sa hospital room ni Melody, naunang pumasok at sumalubong ang kanyang mga anak sa lolo nito. Samantalang siya naiwan sa labas. Pakiramdam niya hindi niya kayang makita si Melody sa ganitong sitwasyon. Wala pa rin tong malay. What are you doing here, son? Napaangat ang tingin si Apollo at nakita niya rito ang kanyang father-in-law na si Alejandro. Bakas ang puyat at pagod sa mga mata nito. Hanggang ngayon nagpapagaling pa rin to, ngunit hindi na tulad ng dati na sobrang lala ng kanyang sakit. Hello po, Dad? Nahihiyang sambit ni Apollo at saka nagmano dito. Tuluyang lumabas ang father-in-law niya at naiwan sa loob sina Lexus at Livin kasama sina Hope at Grace habang nagbabantay din ang mga ito. Naglakad palayo sa hospital room ni Melody si Alejandro at kagad naman tong sinundan ni Apollo. Nag-aalangan pa siya ng una, ngunit nang lingunin siya nito, kaagad na rin siyang sumunod. Sa isang kapilya sa likod ng ospital sila nagtungo. Bago pumasok sa loob si Apollo, parang pakiramdam niya na ginhawaan siya. Hindi niya alam na may kapilya ang private hospital na ito. Mabagal ang kanyang paglakad papasok ng kapilya habang nakatitig siya sa krus narito, na para bang kinakausap niya ito sa kanyang panalangin. Nang tuluyang makaupo si Alejandro, lumuhod ito at nag-sign of the cross na kanya rin namang ginawa. At tumabi sa matanda habang nakaupo. Apollo, what really happened? Yon kaagad ang itinanong sa kanya ng kanyang father-in-law. Noong una walang pumapasok na paliwanag sa kanyang labi. Natatakot siya sa maging reaksyon nito. Natatakot siyang bawiin ito si Melody. It was my fault. No son, this is not your fault. Gusto kong marinig ang paliwanag mo sa kung ano ang totoong nangyari. Dad, it was my adopted sister who did that to her. I'm really sorry for not protecting your daughter. Alam ko po na marami pa ako nagawang pagkakamali sa pagsasama namin ni Melody. Sana po wag niyo siyang kunin sa akin. Ngayon pa lang po ako babawi sa kanya. Ngayon pa lang po ako magiging totoo. Tuloy-tuloy at walang prenong sambit ni Apollo. Biglang napangiti si Alejandro. Bakit kaya ganon ang buhay nating mga tao? Hindi tayo nauubusan ng problema. Sa araw-araw na nilikha ng Diyos ay iba't ibang problema ang ating kinakaharap. Merong maliit at kayang solusyonan. Merong malaki na mahirap solusyonan at worst, hindi na kayang solusyonan pa. Inakbayan siya ng kanyang father-in-law. Ang akala ko na nag-usap tayo, gagawa ka ng paraan para sabihin kay Melody ang lahat ng patungkol sa'yo. You were so brave when you asked her hand in marriage. Isa kang kilalang tao pagdating sa lipunan at pagdating sa business industry. Kapag sinabi ang pangalan mo, Apollo Luxerio, ang reaksyon ng mga tao ay, wow, he is a great businessman. Wow, he is so powerful. But when it comes to your family, who are you? Parang nabingi si Apollo sa tanong na yon. Halos mapaawa ang kanyang labi. Sino nga ba siya? Maski sarili niya, mistulang hindi niya nakilala. I know you love them, but Apollo, nalilito ka lang. Baka nilalaman ka lang ng takot at galit, kaya akala mo ipagmamahal yan? Because the love I know is no secret between the two of you. Nagsasabihan kayo ng lihim, problema, saya at lahat ang tungkol sa inyo kasi mag-asawa kayo. Wala ako sa lugar para questionin sa pagiging asawa at ama mo, pero Apollo, this is the third time na hinayaan mong mapahamak ang anak ko. Ama ko, tao lang din ako. Nakakaramdam ng galit at totoo ngayon ay galit ako sa'yo.
Unti-unting narinig ni Apollo ang pagkikbe ng ama ni Melody sa kanyang tabi. Ama ako na takot mawala ng isang anak. Siya na lang ang meron ako nung panahon na iniwan ako ng kanyang ina. Hindi mo mapipigil sa akin na magalit, lalo pa, at hindi mo pinaalam sa akin na buntis siya. She might feel alone at that time na humihingi siya ng tulong. Oh, poor Melody, I am sorry. Wala ako sa tabi mo ng mga oras na iyon, anak ko. Tuluyan nang bumuhos ang luha sa mga mata ni Alejandro at di na rin napigilan pa ni Apollo ang kanyang sarili na maiyak. He felt useless. Tamang sinabi lahat ni Alejandro patungkol sa kanya. Di na dapat niya pinatagal pa ang katotohanan sa pagitan nila ni Melody. Hindi na dapat niya hinintay na masaktan pa ito ni Athena. I'm sorry, Dad. Humahagulhol pa ang iyak ni Apollo at niyakap ito. Patawad po. Patawarin niyo po ako. Hindi ko alam na mangyayari to. Hindi ko po naagapan. Kapwa sila naglabas ng kanilang saloobin at nararamdaman. Ilang sandali biglang sumulpot sa kanilang harapan ang humahangos na si Hope. Sabay silang nagpunas ng luha at ng sipon. Nakaramdam pa sila ng pagkapahiya, saka sila tumayo. Sir Apollo, Mr. Aberin, kanina ko pa po kayo hinahanap. Hinihingal nitong sambit. Why? What happened? May nangyari ba? Tanong ng ama ni Melody. Sir, Melody, gising na po siya. Parang naiiyak na sambit ni Hope. Nagkatinginan si Apollo pati na ang ama ni Melody. Mabilis silang nagtungo sa hospital room ni Melody. Apollo got stuck at the door when he saw Melody crying while hugging their kids. Apollo's POV. Na magtama ang mga mata namin ni Melody ay ngumiti ito. Ngunit baka sa mukha nito ang pagod at may sakit na nararamdaman. Unti-unti na namang nanubig ang aking mga mata. Wala na nga siguro tong katapusan. Di naman siguro masamang umiyak, hindi ba? She is in pain and I am too. Magkarugtong na ang nararamdaman naming dalawa, ngunit ngayon nagising siya para bang pakiramdam ko na bunutan ako ng tinik sa aking lalamunan. At lihim ako nagpapasalamat sa Diyos sa aking isipan. Talagang dininig ng Diyos ang panalangin ko. Hindi man ako isa sa mga anak niya na sobrang buti, but still He grant my prayers. Siguro alam niya rin naman kasi na puro sakit at pagdurusa na lang ang dinaranas namin. This time baka pahintulutan niya na kami na maging masaya. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Yumakap naman si Melody sa kanyang ama at di na napigilan ng mga itong maiyak. Ngayon ko napatunayan na hindi takot o galit ang nararamdaman ko. Maybe at first, but having Melody in my life, never ako nagalit sa kanya. Ni hindi ko alam na unti-unti niya nang nakukuha ang puso ko. Marahil takot na mawala siya sa buhay ko. Kung meron man akong galit na nararamdaman, hindi yun para kay Melody. At isa pa, Dad and I are okay now, pero hindi ko pa ulit nakakausap si Atlas. Ang baduy mang sabihin, pero tinamaan talaga ako ng pana ni Cupido. Napapatanong na nga lang ako kung ano bang kabutihan ang ginawa ko to have her in my life. Before she came, my world is full of shit, work, being a playboy and all. Nakita ko ang pagsisikuhan ni Hope at Grace na makita nilang ako naman ang hinihintay ni Melody. I just can't help myself to feel shy. Nakikita lang naman nila akong parang batang nawalay sa nanay at eto't nakita ng muli. Pakiramdam ko bumalik ako sa pagiging teenager. Well, it is love. Come here, Dad. Masiglang sambit ni Leven. Come on now, Dad. Mommy is waiting. Sigaw naman ni Lexus. Natawa ako na para bang silang lahat ay ako na lang hinihintay na pumasok. Dinadaga na ang dibdib ko at para na akong ewan. This is what I want but talagang iba ang pakiramdam eh. So I guess they needed time alone? Natatawang sambit ni Daddy Alejandro. Nakita kong natawa rin si Melody sa pananokso ng kanyang ama. Ngunit tunay nga na nagsialisan sila at di kami tinigilan ng pananokso bago sila tuluyang nawala. When I and Melody are alone, madali akong lumapit sa kanya at niyakap siya na mahigpit. I am really, really, really sorry, love. Hindi ko maiwasang hindi mo piyok habang ako'y umiiyak. Patawad. Don't cry now, we're safe now. Pagpapatahan sa akin ni Melody. Pakiramdam ni Melody parang nahanap niya ang kanyang tahanan. Yung nag-iisang taong kanyang pahinga at never pinaramdam sa kanya na may kulang sa buhay niya. It was Apollo, and she will be forever grateful. Bago siya mawalan ng malay nun, kitang-kita niya kung paano matakot at mag-alala si Apollo, kaya natitiyak niyang mahal talaga siya nito. Thank God because both of you are okay.
Talagang nagdasal kami ng mga bata na sana'y walang nangyaring masama sa inyo ni baby. Humiwalay ako sa pagkakayakap at siniil ang labi ni Melody gamit ang aking labi. Tumagal iyon ng halos ilang minuto sa sobrang pagkamis namin sa isa't isa. Ako nang siyang unang humiwalay bago pa mapunta sa kung saan ang halika naming dalawa. Nang magising ako, yun talagang una kong itinanong sa doktor. Yumuko ng bahagya si Melody. I'm sorry, love. That night, I was to confess about my pregnancy. Medyo natagalan ako sa pagdating mo. Alam mo naman, mainipin talaga ako. I ate a lot and I drank wine, kaya siguro ako dinigo. It was all my fault. No, hindi mo kasalanan. Melody, stay calm, okay? Actually, it was Athena. May nilagay siya sa mga niluto mo, pati na sa wine. It was herbs na pampalaglag na sanggol sa sinapupunan mo. Diretsong sambit ko. Hindi ko naman siya gustong biglain, pero nadala na ako na patagalin ang katotohanan. Hanggang baka makalimutan ko na naman at matakot na naman ako na aminin sa kanya. Mas maganda na itong buo at malakas ang aking loob. Anong ibig mong sabihin? Naluluhang tanong ni Melody. Kaagad kong pinunasan ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Hey, don't worry. She's now in jail. Hindi ka na niya masasaktan. Dahil bago pa niya ulit gawin yon, tiyak kong mapapatay ko na siya. Hinampas ni Melody ang bibig. Don't say bad words. Maririnig ni baby. Inis na sambit nito. In just a second, nag-iba na naman ang kanyang emosyon. Nabigla tuloy ako at napahawak sa aking labi. Medyo masakit ang pagsampal niyang iyon sa akin. So binalak niya pala talagang patayin ang baby natin? Parang Amazon ang tanong ni Melody. Napabuntong hininga na lang ako at tumango. Ang bruhildang yon. Kapag nakalabas ako rito sa ospital, Kagad ko siyang hinalikan, kaya hindi niya naituloy ang kanyang sasabihin. Kita ko sa kanyang mga mata na nanlalaki ang mga ito dahil sa gulat. Hindi niya inaasahan ang ginawa ko, pati ang pisngi niya ay namumula. Why did you do that? Kunot noong tanong niya habang hawak pa rin ang kanyang labi na para bang ninakawan ng first kiss. Don't say bad words, maririnig ni baby. Saway ko naman sa kanya. Natawa siya sa sinabi kong yon nang ma-realize niyang sasabihin niya. Napatingin ang aking mga mata sa kanyang tiyan. Nakasuot siya ng hospital bed pero kitang-kita na ang pag-umbok ng kanyang tiyan. Napansin naman yon ni Melody at walang sabi nitong kinuhang aking kamay. Do you want to touch her? Tanong nito sa akin. Kagad akong napakunot ng noo. Her? Is it a girl? Gulat kong tanong. Nagpa-ultrasound ka na ba agad? Kasi kung oo, tiyak magtatampo ko dahil dapat sabay naming malaman ang gender ng anak namin. Natawa si Melody. Yeah, I think so. Nararamdaman kong babae siya eh. Sabay hampas ito sa aking balikat. Bakit? Ano bang hula mo? Napakibit balikat ako. Babae rin eh. Sana nga babae. But whatever its gender, tanggap ko siya. Mahal na mahal ko kayo na higit pa sa buhay ko. At mahal na mahal ka rin namin. So, do you want to touch her? Tila excited na sambit ni Melody. Hindi ako makapagsalita at basta na lamang tumango. This is the first time na hahawakan ko ang tiyan ni Melody na alam kong buntis siya. Noon kasi takaw himas at palihim lamang. Halos nanginginig ang aking mga kamay ng dahan-dahan na lumapit to sa kanyang tiya. Melody hold my hands at inalayan ako nito sa paghawak. I just hold my breath for a minute at parang nawalan ako ng hangin nang tuluyan ko tong mahawakan. Unti-unti muling tumulong luha sa aking mga mata. This is my child. This is fucking mine. My blood and flesh. Oh, bakit ka umiiyak? Natatawang tanong ni Melody na para bang tinutukso ko. Wala lang, I'm just so happy. Kasi this time, nasa tabi mo na ako. Hindi ka na mahihirapan kasi nandito ako, tutulungan kita. Kapag kailangan mo ko, isang tawag mo lang, uuwi ka agad ako. Ipaparanas ko sa iyong alagaan ka na hindi ko nagawa na nagbubuntis ka sa kambal. Nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Melody. Mula sa genuine nitong ngiti, napalitan to ng pagkakunot ng noo. Alam kong naguguluhan siya. What are you talking about, love? Nauutal nitong tanong. Promise me first na makikinig ka sa lahat ng paliwanag ko.